Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay ikikwento ko lang kung anong nangyari sa ating laro sa Manila Matnog Manila Endurance Challenge. So bago natin i-upload yung ating mga video na nangyari sa event, ay ikikwento ko lang kung paano at bakit kami na hindi nakatapos sa endurance nga na yun. So umpisa natin mula sa pagpunta natin doon sa event. Hapon na tayo pumunta, umalis ng Cabuyao, Laguna to Tanay, Rizal. So sa Tanay, Rizal yung starting point at tinatawag na grid. Bago tayo umalis ng bahay ay ayun nga, medyo masama na ang pinapakitang panahon dahil maulan. At isa yon sa naging dahilan bakit hindi tayo nakatapos. Then pangalawa, mabababa ang CC ng ating kasamang motor. Although yung isa ay kahit sabihin na 110cc yung isa, ay medyo skilled naman yung driver at kaya niyang pabilisin ng konti yung kanyang motor na napalo daw ng 130 plus kph kung sasagarin. And then yung isa ay hindi naman sa pag-ano, no? So medyo may edad na yung isa nating kasama. Shoutout kay Sir Pablo na ang motor niya ay Suzuki Smash, which is sa tingin ko nasa driver lang talaga yung pagpapatakbo, no? So alam naman natin ang Suzuki ay pag pinepersa ang makina ay tatakbo din siya ng mabilis, pero depende pa rin sa sitwasyon or sa lagay ng motor kung condition ba. Isa yon sa naging dahilan bakit hindi tayo nakatapos dahil sa totoo lang yung motor ni Sir Pablo ay sa tingin ko 80 kph yung naging pinakasagad niya, no? Nalampas naman pero hindi naabot ng 90 kph at nag-i-steady siya sa 60 kph na yun nga, kung o-overtake siya umaabot ng 80 kph. Then kapag medyo nakalayo na sa in-overtaken ay bababad na uli siya sa 60 kph, which is isa pa rin yon sa naging dahilan bakit hindi tayo nakatapos. At isa pa, naligaw si Sir Pablo sa Cabinti, Laguna. So magkasunuran lang kami, no? Sinusundan natin si Sir Pablo na siya yung nasa gitna naming tatlo. Si Sir Mil yung aming spearhead at siya yung pinakabatikan na endo rider, no? So maraming beses na siya nakatapos ng Manila Matnog Manila Endurance Challenge. At pangalawa lang daw na nangyari na hindi siya nakatapos nung last na event. Ayun, naligaw si Sir Pablo sa Cabinti, Laguna. Lumiko siya ng bayan ng Cabinti. Nakita ko siya, sumignal light siya ng pakaliwa. So ibig sabihin papasok siya ng bayan ng Cabinti, imbes na pakanan siya na way papuntang Lukban, kung alam niyo yung daan na yun, no? So binusinahan natin siya pero hindi niya siguro narinig at dire-diretso siya. Then sinubukan kong habulin siya kasi medyo kumanan ako eh. Nauna ako sa kanya ng pagkanan kasi nga akala ko maririnig niya ako, babalik siya. Kaso pag habol ko sa kanya ay hindi ko na siya naabutan. At hindi ko na alam kung dumiretso ba siya ng bayan ng Cabinti or kumaliwa siya
way papuntang Kaliraya. So sa mga nakakaalam ng way na yun, no, pag dumiretso ka ng way ng Kaliraya, iikot ka uli ng Pagsanghan, babalik ka uli doon sa dinaanan natin. At bumalik nga ako dun sa kanto na kung saan kami dapat ay kakanan. Inintay ko siya at sabi ko hindi ko na siya habulin kasi mapapansin nga niya na wala na sumusunod sa kanya. At siguro yun yung time na mapapansin nga niya na wala na sumusunod sa kanya at yun, babalik siya. Kaso 10 minutes, 15 minutes ay wala pa rin siya. Kaya napagdesisyonan ko na umuna na sa kanya at dun sa napag-usapan namin na assembly na titigilan namin na gas station sa Tayabas, mag-iintay na lang. So sa madaling salita, nauna si Sir Mil doon. Nag-aantay na siya sa amin. Tapos dumating nga ako. At ayun, umabot ang 1 oras at kalahati. Saka pa lang dumating si Sir Pablo. At ayun, malaking bagay na yung 1 oras at kalahati na yun. Dahil ang estimated namin is dapat makarating kami ng Pitogo ng bago mag alas 12. So alas 12 nasa Tayabas kami. Wait lang mga master, medyo siksikan to. Kakahiya na mga ipilit natin to kasi 4x4 to eh. Lalagpas lang tayo mga master. So sa madaling salita, dumating siya ng kinain niya ay 1 oras at kalahati, which is dumating siya ng 1:30 ng madaling araw. So 1:30 AM siya dumating ng Tayabas, Quezon. At sabi namin alanganin na, dun pa lang parang nag-aalanganin na talaga kami ni Sir Mil. Sabi ko alanganin na kami makatapos. Tapos yun nga, yung takbo ni Sir Pablo na 60 kph na nababad siya sa ganun takbo kahit medyo linis ang kalsada at tuwid, ay hindi nababago yung takbo niya. Kaya pero ayun, bilang isang enduro rider nga ay susubukan pa rin namin kasi si Sir Pablo ay nagsabi rin na gusto niyang makatapos or gusto niyang tapusin yung ruta. Sa madaling salita, malis kami ng 1:30 pasado sa Tayabas. At mula Tayabas hanggang Pitogo, 1 oras din ang biyahe. So yun, pagdating namin ng Pitogo, medyo talagang wala na akong pag-asa nun. Kaya lang kami na diretso ay gawa din ng mga kasama ko na kahit wala na rin silang pag-asa, gusto talaga nilang tumakbo pa rin. So tumakbo pa rin kami pagdating ng Pitogo, Quezon. Nag-photo ops kami sa Pitogo, Quezon. Then pagdating naman ng Tagkawayan, isa pang naging aberya ay yung traffic. Dahil may one way na kalsada doong ginagawa na halos 5 kilometro yung traffic. At doon kami isa pa nagbagal. So pagdating ng Ragay 4:30 ay doon na kami nagdesisyon. So bago pa kami dumating ng Ragay ay nagsesenyas na si Sir Mil na wag na nga kami tumuloy at humanap na lang ng pahingahan. So pagdating ng Ragay, yon, hinarang na ni Sir Mil si Sir Pablo at sinabi nga na na lang kami, magpahinga na lang kasi sayang ang oras at traffic dito. So shout out mga basher. So sabi ni Sir Mil ay sayang ang oras at pera na igagasolina namin.
kasi hindi rin naman kami makakatapos, at isa pa ay mapapagod lang din kami, hindi rin magiging finisher. So ayun, bottom line, dumating kami ng Ragay at nagpahinga lang. Si Sir Pablo dumiretso ng Sorsogon kasi taga Sorsogon siya. Kami ni Sir Mil ay magkasabay na bumalik sa Laguna, dito sa Laguna. At ayun, sabi namin na babawi tayo next year. Iba talaga kasi yung advantage kapag mataas yung sisi ng inyong motor. Tapos samahan nyo pa ng mga skilled driver, no, na kayang pa gamitin yung bilis ng kanyang motor. So ayun, abangan nyo mga master yung ating video na i-upload, yung mga konting nakuha, kasi hindi rin tayo nakapag-vlog masyado nung time na yun kasi nga sobrang ulan at iniwasan kong masira yung ating camera dahil 3 GoPro na ang ating nasira dahil sa ulan na yan. So abangan nyo at hanggang dun lang mga master, let's go.